Minsan, darating talaga sa buhay natin na mapapagod tayo. Yung tila ba, mapapaisip ka na lang kung bakit mo nararanasan ng mga bagay na sumusubok sa katatagan mo. Pero alam mo, okay lang yan. Matatapos din yan. Ang mahalaga, patuloy kang lumalaban at di ka sumusuko kasi kaya mo at malalampasan mo ang mga pagsubok sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa gabing tila ba nakaraan ko, mula sa liwanag ng apoy, sumasabay ang pag-agos ng mga luha ko. Naalala ko siya. Kamusta na kaya siya ngayon? Sana naman okay lang siya. Ganitong ganito kami dati. Laging magkasama sa tabing dagat. Laging masaya. Laging tila ba walang katapusan ang ligayang nadarama. Pero ganun siguro talaga kapag tadhana ng humusga. Guhit sa mga palad na sa di inaasahang pagkakataon, nahulog ang puso ko sa babaeng magiging ina ng anak ko. Nakilala ko siya nung may kinasal dito sa amin. Ilang buwan nang nakalipas. Isa siya sa mga bisita na babae. Abay pa nga siya sa kasal, ako naman. Nakatambay lang talaga ng mga oras na yun. Tapos, nung ihagis ng kinasal na babae yung bulaklak na hawak niya, ewan ko ba kung bakit sa akin pumunta. Tapos ayun, sinalo ko naman. Kaya lang yung isang abay, nagmadali na pumunta sa akin at kinuha yung bulaklak. Akin yan, kuya. Ibigay mo sa akin yan. Kaya binigay ko naman kaagad. Tapos ayun, nakakatakot kasi naman. Parang desperado masyado sa pag-aasawa. May pagkindat pa sa akin. Pero inayaan ko lang. Tapos umalis na din siya kaagad. Ang akala ko, una at huling pagkikita namin yun. Pero naulit pa. Isang gabing nasa tabing dagat ako, hinihintay ko yung tropa ko na bebe ko. Kaya lang napakatagal niya. Tapos may kumalapit sa likod ko. Pagtingin ko, hala, siya yun. Hoy, Ogi, sinong hinihintay mo? Yung tropa ko. Bakit nandito ka? Ikaw yung babae sa kasal, di ba? Yung umagaw nung bulaklak sa akin. Hoy, ang galing mo naman, Pogi. Tama ka. Ako nga yun. Buti tanda mo ko. Siyempre naman, tanda kita, pero teka. Bakit nandito ka ba? Taga-saan ka ba? Pogi, alam mo, masyado kang maraming tanong. Tsaka sino bang hinihintay mo dito? Jowa mo siguro. Wala akong hinihintay dito. Nagpapahangin lang ako. Wika ako. Tapos, kinurot ba naman ako sa baywang? Malakas pa naman ang kiliti ko sa parte na yun ng katawan ko. Hala? Malakas ng kiliti mo, Pogi. Pero bakit ka nga andito sa tabing dagat? Alam mo, Miss Ganda, nagpapahangin lang talaga ako. Bakit ba nakikialam ka?
Ay, pogi ka pa naman kaso. Ang suplado mo. Uy, hindi ah. Makulit ka lang talaga, miss. Tapos, hindi na siya sumagot at natahimik na lang bigla. Nagtataka tuloy ako. Naging malaking katanungan kasi yun sa isip ko. Tapos naglakad siya papalayo patungo sa dagat, kung saan dumadampi sa kanyang mga paa ang mahinang pag-alon ng tubig. Miss, okay ka lang? Tanong ko sa babaeng to. Subalit tahimik lang siya. Pakiramdam ko tuloy, may pinagdadaanan siya. Tapos, bigla ba naman nagubad? Napatitig na lang ako. Tapos ayun, nagtungo siya sa tubig. Grabe. Iniwan niya lang sa buhangin yung dress na suot niya. Pakiramdam ko may pinagdadaanan siya. Tinatawag pa nga niya ako. Samahan ko daw siya. Kaya lang, hinihintay ko yung baby ko. Tropa pala. Kaya habang naghihintay, pinagmamasdan ko lang siya. Mula sa liwanag na binibigay ng buwan, bakas ko ang kalungkutan sa babaeng hindi ko lubos maunawaan. Para siyang may pinagdadaanan. At habang pinagmamasdan ko siya, bigla siya nawala. Kaya ito, natakot ako. Tumakbo talaga ako bigla sa tubig. Tapos na ito, hinanap ko siyang mabuti. Sumisid pa nga ako, kaya lang hindi ko mahanap. Natatakot na talaga ako. Baka nalunod na siya. Kaya ito, sumisid ako ulit. Tapos nadaanan ng kamay ko yung buhok niya. Gagi. Nalunod nga. Ay naku. Asaway. Nagmadali talaga ako na dalahin siya sa pangpang. Tapos, gagawin ko sa unang pagkakataon ang isang bagay kung paano ko siya maililigtas. Ang una yung sa dibdib. Pero teka, paano ba? Ang laki ng dibdib niya eh. Tunay ba to? Baka pumutok kapag tinuunan ko. Kaya ito, paglapat ng kamay ko sa dibdib niya, ay, gagi, ang lambot. Ganito pala yung dibdib ng babae. Kaya ito, nipump ko na. Tapos, next naman, binigyan ko ng hangin. Teka, paano ba? Parang kiss lang siguro, kaya ito, ginawa ko na. Kaya lang, para talaga kami nag-kiss sa ginawa ko. Di ko alam kung tama ba. At eto, sa dibdib na ulit. Nung idampi ko yung kamay ko, ewan ko ba, pero sinubukan kong hawakan yung dalawang bundok. Ay, gagi, ang lambot. Tapos, ipump ko na sana ulit, kaya lang, bubukas na yung kanyang mga mata. Tapos nagsuka na siya. Bastos ka, pogi. Wika niya, tapos nawala na siya ulit ng malay. Yari ako. Kaya ito, naisipan ko siyang buhatin. Kaya lang pagtayo ko, yung alaga ko, galit na galit. Ano ibig sabihin nito? Pero bago ko isipin yun, iniuwi ko na muna siya sa bahay. Buti na lang at malapit. Tapos ito, inhiga ko siya sa silid ko at ginising ko si nanay. Sinabi ko ang lahat na nangyari sa nanay ko. Maliban dun sa paglamas ko sa dibdib. At ayun,
binihisan siya ni nanay, pinunasan, at inalagaan. Binantayan talaga siya ni nanay hanggang umaga. At ako, sa sala natulog. Ayoko sa kwarto ni Axel. Ang daming gagamba doon na malalaki. Tapos, nagising na lang ako sa mga ingay. Pagmulat ko ng mga mata ko, puwet ang unang nakita ko. Nakapanty naman kaso, tibak. Nagwawalis kasi siya sa sala. Nakasuot ng maluwag at malaking damit tapos nakapanty lang. Diyos ko. At nung lumingon siya, ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Hoy, kita. Naninilip ka? Wika niya. Kaya ito, nabuksan ko yung mga mata ko. Diyos ko. Harapan naman ang nakita ko. Bangon na dyan. Masyado ka nang nag-i-enjoy sa tanawin. Salamat kagabi ha. Niligtas mo ako. Kaya kahit nilamas mo ang dibdib ko, okay lang. Niligtas mo naman ako. Hindi tuloy ako makapagsalita. Pero teka, nagpatuloy na siya sa pagwawalis. Diyos ko. Ayun na naman yung nakikita ko. Bakit parang nag-e-enjoy ako? Pero, kailangan na niyang umuwi. Hindi na siya pwedeng magtagal dito. Tapos ito na si tatay. Ngiting-ngiti pagdating tapos hinawakan ang ulo ko at ginulo ang buhok ko. Sabay sabi ng ganito. Anak, may GF ka pala. Bakit di mo sinabi sa amin? Magaling kang pumili anak. Nagmana ka talaga sa akin. O siya, bangon na dyan at magpapainom ako mamaya sa mga kumpari ko. At ipapakilala natin ang GF mo para diretso kasala na din. Wika ng tatay ko. Kaya eto na lang talagang nasabi ko sa isip ko. Utang ina.